ang kahulugan ng La ilaha illallah. Ang ganap at tunay na kahulugan ng La ilaha illallah ay binubuo ng dalawang saligan. Ang unang saligan nito ay ang pagtatakwil o pagkakaila. At ang ikalawang saligan nito ay ang pagpapatotoo o pagpapatunay. Matutunghayan natin sa banal na Quran ang ganap na kahulugan ng banal na salitang ito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Ito ang siyang ganap na kahulugan ng La ilaha illallah. Kaya't ang sino mang nagtakwil sa mga Diyos-Diyosan at nanampalataya sa Allah, tunay na kanyang napanghawakan ang isang matibay na hawakan na kailanman na hindi masisira. Una nating linawin dito yung sinabi niyang فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ na unang saligan ng La ilaha illallah. Ang sino mang nagtakwil at nagkaila sa mga Diyos-Diyosan. Sa kadahilanang ito ay walang katotohanan. Dahil ang sinasabing Diyos, yung pinag-uukulan ng pagsamba, pagmamahal, pagdakila, pagpapatira pa, pagyuko, panunumpa at panata, at iba pang mga uri ng pagsamba. Kapag ang mga bagay na ito ay inuukol sa isang bagay, ito ay tinatawag na Diyos. Kaya naman sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, binansagan sila ng Allah, ng mga Diyos. Sinabi niyang, وَيَتَّخِذُونَ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. At sila ay nagtakda bukod sa Kanya ng mga Diyos-Diyosan na hindi nakapaglilikha ng anumang bagay bagkus sila ay nililikha. Sinabi ng Allah, ang mga ito ay mga Diyos dahil ibinaling sa kanila ang pagdakila at pagsamba tulad na nabanggit ko kanina. Pero ang katotohanan, ito'y ikinakaila ng Allah na walang katotohanan na sila ay mga tunay na Diyos. Sa unang saligan ng La ilaha illallah, sa sinabi nating pagtatakwil at pagkaila, bilang Muslim, kailangan natin itakwil ang lahat ng ito na walang katotohanan. Dahil nga sinabi rin ng Allah sa banal na Quran, لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. Kung tunay ngang may mga Diyos sa kalangitan at kalupaan maliban pa sa Allah, ito ay masisira. Sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang ibang Diyos maliban pa sa Kanya. Dahil kung may iba pang Diyos na mamamahala sa sanglibutan na ito, hindi maging maayos ang sanglibutan. Na ang ibig sabihin nito, walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin at kilalanin Diyos maliban sa Allah. Kaya, dapat nating itakwil ang mga Diyos-Diyosan na ito. Dahil ito rin ang katuruan ng lahat ng mga propeta. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Katotohanan, kami ay nagsugo sa bawat pamayanan ng isang sugo na nagsasabing sambahin ang Allah at itakwil ang mga Diyos-Diyosan. Hindi maging ganap ang pananampalataya ng isang Muslim hanggat naniniwala siya na may iba pang Diyos maliban sa Allah, hanggat gumagawa pa siya ng pagtatambal
sa iba. Kinakailangang ibukod tangi niyang lahat ng kanyang ginagawa sa Allah lamang. Ang tungkol naman doon sa pangalawang haligi ng banal na salitang ito, yung pagpapatotoo sa sinabi niyang illallah, maliban sa Allah, kinakailangang itampok natin at isabuhay ang kaisa ng Allah. Ito ang sinasabing at-tauhid, na siya lamang ang kilalanin nating nag-iisang Diyos na karapat-dapat sambahin, pag-ukulan ng lahat ng uri ng pagsamba, dahil siya lamang ang tagapaglikha, ang nangangasiwa, ang nagkakaloob ng lahat. Siya ang bumubuhay, pumapatay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil." Yaon ay sa dahilang ang Allah ang siyang totoo, ang totoong Diyos, at ang liban sa Kanya na kanilang sinasamba, tinatawagan, ay kawalang kabulaanan, kawalang katotohanan, hindi totoo, mga huwad, dahil wala namang liban pa sa Allah na nag-angkin na siyang lumikha ng lahat ng ito. Marami ang sinamba ng mga tao tulad ng apoy, ng kahoy, ng tao, o ano paman. Ang lahat ng ito ay walang umangkin na sila ang lumikha, ang nagkakaloob ng buhay, ng kamatayan, ng tumutustos, liban sa Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil dito, hindi lamang sinasambit ang la ilaha illallah, hindi makapagliligtas ang pagsambit lamang o pagsabi ng la ilaha illallah. Dahil ang mga munafiqun, mga hipokrita, sinasabi din nila ito. Pero anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila? Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Katotohanan, ang mga munafiq, ang mga mapagkunwari, sila ay nasa kailaliman ng imperno. Nang ibig sabihin ito, napakatindi ang igagawad, ipapataw na parusa sa kanila. Wala silang kaligtasan sa kabilang buhay. Hindi sila maililigtas na pagsabi nila ng la ilaha illallah dahil walang katotohanan sa kanilang puso. Ang kaligtasan, ang pagsambit sa banal na salitang ito, na kalakip ang pagsaalang-alang sa mga kahilingan at katuruan ito. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Ang sinumang nagsasabi at ito ang pinakahuling nabanggit niya bago siyang tuluyang malagutan ng hininga, ang la ilaha illallah, siya ay makakapasok sa paraiso. Ang huling salita ng may pananampalataya, paniniwala. Mga kapatid, kung ang isang tao hindi niya nasanayan sa panahon ng kanyang kalusugan ang pagsabi ng la ilaha illallah, ano pa kaya kung ito'y nasa bingit na ng kanyang kamatayan? Hindi. Kaya, kinakailangan nating paulit-ulit na sinasambit ang banal na salitang ito at isabuhay ang mga kahilingan nito. Ang kahilingan, itakwil natin ang lahat ng mga Diyos-Diyosan nang may ganap na paniniwala ng lahat ng ito ay walang katotohanan, at ang totoo ay ang tanging sa Allah lamang ang pagkatunay na Diyos, kaya siya lamang ang dapat nating pag-ukulan ng lahat ng uri ng pagsamba.